Saan nakasandal ang ating pagtitiwala? Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, jail officer, firefighter, at lahat ng nasa serbisyo, mga retirado, at sa inyong mga pamilya. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, March 5, 2026, ng ikalawang linggo ng Kwarisma. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagtatanong sa atin kung saan ba nakasandal ang ating pagtitiwala. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 17, verses 5 to 10, sinabi ng Propeta Jeremias, "Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon." Inihambing niya ang taong nagtitiwala sa Diyos sa punong kahoy na nakatanim sa tabi ng tubig. Matibay, luntian, at patuloy na namungunga kahit may tagtuyot. Pero ang taong umaasa lamang sa sariling lakas o sa mga bagay ng mundo ay parang halamang tuyo sa disyerto, madaling manghina at matuyo. Para sa mga nasa serbisyo, mahalaga ang lakas, disiplina at kakayahan. Pero ipinapaalala ng Diyos, hindi sapat ang lakas ng tao lamang. Kahit gaano ka kahusay sa tungkulin o trabaho, darating ang panahon na kailangan mo ang lakas na galing sa Diyos. Ang tunay na katatagan ay nagmumula sa pagtitiwala sa Kanya. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 16, verses 19 to 31, ikwinento ni Jesus ang tungkol sa isang mayamang tao at isang mahirap na si Lazaro. Ang mayaman ay namuhay sa karangyaan araw-araw, samantalang si Lazaro ay naghihirap sa labas ng kanyang pintuan. Ang problema ay hindi lang ang kayamanan ng mayaman. Ang problema ay hindi niya pinansin ang taong nangangailangan sa harap niya. Nandoon si Lazaro sa kanyang pintuan. Pero parang hindi niya nakikita. Pagkatapos ng kanilang buhay sa mundo, nagbago ang kanilang kalagayan. Si Lazaro ay napunta sa kalinga ng Diyos. Ang mayaman naman ay nagdusa dahil sa pamumuhay na nakatuon lamang sa kanyang sarili. Ang paalala ni Jesus ay malinaw. Hindi nasusukat ang halaga ng buhay sa yaman, ranggo o posisyon. Tinitingnan ng Diyos kung papaano natin tinatrato ang kapwa, lalo na ang mga mahihirap, mahinat at nangangailangan. Para sa mga nasa serbisyo, mga retirado at sa inyong mga pamilya, mahalaga ang tungkulin, ngunit mahalaga din ang puso. Magtiwala sa Diyos sa gitna ng mga hamon ng buhay at serbisyo. At huwag kalimutang makita ang mga taong nangangailangan sa paligid mo. Minsan, ang Lazaro ay maaaring isang kapamilya na nangangailangan ng oras o pangunawa, o isang kasamahan na may pinagdadaanan, o isang taong mahirap na nangangailangan ng tulong. Sa huli, hindi tumitingin ang Diyos kung gaano kataas ang ating ranggo, kundi kung gaano tayo nagmahal at nagmalasakit. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, turuan mo ang aming mga sundalo, police, Coast Guard, firefighter, jail officer, at lahat ng nasa serbisyo, mga retirado, at aming mga pamilya na magtiwala sa iyo sa higit sa lahat. Buksan mo ang kanilang mga mata upang makita ang mga nangangailangan sa paligid. Bigyan mo sila ng pusong maawain at mapagbigay sa kanilang pamilya, sa kanilang tungkulin at sa kanilang kapwa. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel,
ingatan mo kami. Amen.